Praise the Lord. Madaydayo ti Apo kakabsat. Hallelujah. Talaga nga, it's such a blessing to be in the house of the Lord. Palakpakan tayo ti Apo kakabsat. Praise God. So welcome to your, anya ti awag tayo dito, Leaders Convergence 2025. Malagip ko, ada kami dito last year. It was November, no, sa anak nga agkamali, ba? And nagsayaat nga, idi agibaga ni Pastor Brian nga, damanen ti desire yung nga adda kasjay nga part 2. Kitak man nagaya adda idi last year, kakabsat. Praise God, hallelujah. Kas inga nga tayo tapos kasla dumaw dawat tayo ti Apo man. Mudto yun, Lord, kunam. Praise God. Kat kita akman met dagiti awan idi last year. Hallelujah. Duwain nyo garot, ano, dato ti awatin nyo. Praise God. Hallelujah. Kat nagsaya at iti paningilid ni Apo Diyos nga adda nga rod iti invitation ko ijay San Mateo, kat DJ tinagbalin nga plan ni kiniading ko Brian nga every time nga adda ti invitation ko dito'y Region 2 kat isipanak nga dumagas dita ayan yo dita kat nagmayat ta na isambot nga adu bunga ti rambutan. Hallelujah. Praise the Lord. But more than that, talaga nga si kami, dijiga ti husband ko, agwave ka mamat, Darl. Dayta ni Brother Robert, nga isumat iti intad ti Apo nga, kadkadwak, para kadaytoy nga. Sige, ibagata yun, thank you Brian, it's a ministry. Daytoy nga aramidan mi. Dagiti mamanang ko, tatay nga makikumkumusta, kat si kami nga agkakabsat, taamang migarod ni Pastor Solmirin, kat inkabil na kami mat iti Apo iti na dumaduma nga ministries. Adadagi mangum kumusta kay ni Linjo ay isu na ti pastor mi. Kakabsat ijay ordaneta ni ading ko nga latu isu na ti binisitak idi last year. Isu na mat iti pastor ti maysa nga church ijay Toronto, Canada. Duwada kinimanang kolor na. So really, why am I sharing all of these testimonies to you? Talagang ano ni Apo itinangpili kadagiti pamilyayo kakabsat. Kada kayo nga naganak nga papastor, then your leadership extends to your family. Kat ni Apo Diyos timang pili kadagiti anak, apuyo, apo ti tumang, apo ti dapan, apo ti kuko. Nga, your family is chosen by God to become leaders in your community. Palakpakan tayo ti Apo. Originally, iti plano, this is a seminar, iti plano sigud nga ada iti lecture. But while I was entering, kat mangmangag ko iti praise and worship, the preliminary, I am led by the Lord to start with the preaching of God's word. Amen. Praise God. Hallelujah. Kat agdengeg tayo mampay, iti sao nga agtaod, iti sao ti Apo. And really, God's word is so precious, nga masapul nga maikari, iti pagyanan, iti napateg nga sao ti Apo. Amen. That is why, uray no nagkararag tayo tatayan, awisan kayo manan nga, agkararag nga panangi sagana iti Apo, dagiti puspuso tayo nga pagkargaan, iti napatag nga sa una. Apo Diyos, madaydayaw ka. And we love to call you Father, and because we are your children, we believe nga sika, Apo Diyos, iti nang planon, iti amin nga paspasamak kadagiti bibiyag mi. Isu nga daytoy nga aldaw, sika tinang iturong titunggalmay sa kada kami iti daytoy nga lugar because you have something wonderful that will happen in our lives. Agpausarak nga rod ken ka, Apo, ngem ti Espiritu Santo laeng, ti addapan nakabalin na nga agtimek, iti tunggal lapayag, tunggal puso, tapno maibagami nga agpaiso nga sika iti mangimatmaton kadagiti bibiyag mi. Agtulnog kami ken ka, idaydayaw da ka, tinagan ni Apo Isus. Amen! Ipigpig sa tayo man iti agpukaw ti Amen, kakabsat. Praise the Lord.
Ilocano tayo ba amin dito'y kakabsat? Baka dati na ilaok nga Tagalog. We know English speaking. Adda ba? Bagaan dakon. It's all Ilocano. Praise the Lord. Ngam nagsaya at dito'y Cordillera region ta nalalaing kayo nga agsao ti English. Saan ki den? Sige, ibagam dita kaabay mo. Good morning. English dayjay. Praise the Lord. Lukatan tayo, iti Biblia tayo, iti libro iti Numbers. Numbers chapter 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. Kat kunana ditoy. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and he shall not make it good? Itag Ilocano tayo man, padason tayo nga Ilocanuan. Although baka da Biblia yung nga Ilocano dito, yung padasok nga i-translate. Kunana, ni Apo Dios, saan nga tao nga agulbot? Kat saan mat nga pinutot ti tao, tapno balbaliwan na, iti panunot na. Kas kadi isuna kada kayo, nga agsaungam dinamot nga ramidan, agkari nga rud isuna, kat saan namot nga tungpalan. Kat umalatiw tayo, di jay Luke chapter 1 verse 37, nga kunana, for nothing will be impossible with God. Takiniapo Dios awan tu iti imposible. Ngamiti daytoy nga bigat kakabsat, kaya't kuman nga makisarita kada kayo iti daytoy nga title, wenno paulo. God cannot do all things. Niya po Diyos, san na nga maramid iti iso amin? Alabarsakan da nga rudon. Takuna na nga rudji Luke 1:37, nothing will be impossible with God. Ngam no sublianan tayo met dijay Numbers 23:19 adda dagiti inlista na dayta nga bersikulo nga gapu iti kina Dios ti Apo at dagayam dagiti banbanag nga saan na nga mabalin nga aramidan. Amen. And as we connect with the theme of this year's leadership convergence, kunana ata ididinamag na ni ading ko, anya nga iti tema tayo tatama ng last year no malagip yo, we focused on leadership in the home. Agpaiso? Adapay dagiti notebook yo? Binasa yon tay libro nga inlakok kada kayo? Ay adaman baron. Adamanan sinurat ko nga inwar ko idi Abril. Sapay ta sinubraan nyo dagiti in withdraw yo. Ngam ko na daytoy title is The Pastor as an Anchored Leader. And so, bilang leader, agpaisumat, nga ti pagulidanan, nagunag nga Ilocano, ti pagtuladan tayo, mat nga talaga as a leader is nobody than our Lord in heaven. Amen. Kat kadaytoy binasa tayo, ito'y libro iti Numbers, kayat ko kuma nga daytoy ti subsublianan tayo nga kankanayon, nga guideline tayo iti leadership within our home and in our church. Because God as a leader, because He is God, adda dagiti banbanag nga saan na nga mabalin nga aramidan. Now, God's power is limitless. Iti abilidad na ket awan iti patinggana. However, at dagayam dagiti banbanag nga imposible iti Apo tayo nga adda iti langit. Apay, kunayo apay! Because He is not a man. Because He is God and not a man,
Therefore, adda dagiti banbanag nga kayam nga aramiden gaputa tao ka, ngem saan nga mabalin nga aramiden ni Apo Dios gapu nga rod ta Dios isuna. Although in Genesis 1 verse 26, nagsaya at jikununana, let us make man in our image. Ay, originally, kinayat ti Diyos, nga itipan nakabalin nakit adamot kumakada tayo amin. Ngem gaputa nagbasol garod ni Adan kini Eva, dagijay nga kabailan, naawan kada tayo. Kitagijay banag nga saan nga mabalin nga aramiden ni Apo Dios, maaramid mon. Gapo tama nagbasol tayo nga rudan. Because of sin, we deviate, lumihis tayo, umalis tayo sa landas o sa image na gusto ng Diyos para sa atin, na kanyang inintend. And because we are leaders, the invitation kat sublianan tayo man kuma. Dayjay original image nga inintend ni Apo Dios kada tayo in our role as leaders at home and in our church. But let us go back. Ano yung mga bagay na imposible sa ating Panginoon dahil siya nga ay isang Diyos. Amen. Ti umuna ko na imposible. Saan nga kaya ni Apo Diyos ti agulbod? It is impossible for God to lie. Hebrews 6 verse 18. Kunana, it is impossible for God to lie. Word. Ti panagulbod kat agtaod kadagiti bibig tayo kakabsat. Isumalaang nga kunana, dyan may isang favorite verse natin, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. And because God is Word, amin nga rod nga sao nga agtaod iti bibig ni Apo Dios ket kinapudno laeng. Amen. Ngem gaputi kimi naman nagbasol ti tao. Maragsakan kayo nga kaya tayon gayam ti agulbod. Nagigets nyo yung point ko, mga kapatid? Originally, hindi sana natin kaya ang magsinungaling. Ngem maragsakan ka nga kaya mon. That is the power that sin has allowed us to do. The power to lie. And the most dangerous thing, kung ang mga leaders natin ay magagaling magsinungaling. Hindi naman nabago sa inyo ang usapin na nangyayari sa ating minamahal na bansang Pilipinas, hindi po ba? Ngan nga ni saan tayon nga kayat nga agbuya ti TV, ti Senate hearing, ta saan tayon ammo no sino ti patpatsyon tayo. Makapasangit. Kat mamurmuryot kinagungunget tayon, ti kinaulbod dagiti tao nga pinagtalkan tayo. Gamaan nadak nga ibaga dito'y pulpito kakabsat. Tabakalaang da tayo mismo nga leaders ti babasit nga iglesia. Kat us-usaran tayo mat nga panakabalin iti power ti panagulbod. But let us return to the image of our God. Because of God's righteousness and holiness, imposible sa Kanya ang magsinungaling. Amen. And so when I prayed for the theme of this seminar, the anchor of a true leader chosen by God is just like him who is not empowered to
to lie. Amen. It is impossible for God to lie. That is why the true leaders that God would like to choose are those who will say goodbye to the power of lying. Amen. Ang number one na weapon ngayon ng ating kaaway is deception. Manangalilaw. Iti kalaban tayo nga ni Satanas. Ang kaaway natin ngayon, dun sa theme natin, rapidly changing world. Gapo iti teknolohiya, gapo iti adun nga advancement. Naglaing ni Satanas nga ipakita kada tayo iti langlanga ken ladawan nga kasla agpaypayso. Mag-iingat tayo mga kapatid. Nagkalat ngayon ang mga false teachers and false preachers. Nga usarenda iti internet, usarenda iti YouTube, usarenda iti Facebook. Nga saan nga gaputa nakabuya ka iti video nga usaran na tinagan ni Apoy Sos kapatpatsyon tayon. That is now the biggest weapon. Kat agpaysuji ko na ti sa uti Apo that the enemy is wearing sheep's clothing. Nakabado iti kasla karnero ngem kalding magayam. And let us be careful because we might be deceived in believing nga dagiti sursuro nga mangmanggag tayo gapulaeng tasikat da, gapulaeng tababa nang da, gapulaeng tadadakkel dagiti iglesia da, ket baka tultuladen tayo dagiti sursuro da. My dear leaders and pastors of churches, we have to be anchored. Ti kayat nga asawan ti naka-anchor saan nga nalaka nga mawali-wali kan mayalis-alis. Amen! Ay, saan tayo nga baybayan nga ialis ni Satanas? Dagiti alipuspos tayo kakabsat. Because we are anchored on the truth of the Word. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. When we read God's Word, and we say, your Word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang ating angkor, tapno saan tayo nga maalilaw, iti kalaban tayo kakabsat, ket awan sa bali, no saan nga iti sao ti Apo. Amen. Agbasbasa tayo pa'y malakadidag iti Biblia tayo kakabsa. Careful. Baka addan, adda. Hamag ko mga ado. Baka addan dagiti papastor, nga saan dan nga agbasa, ta saan dametan nga agadal, ta naglaka nga agpaaramid ti sermon, kini ChatGPT. Naglaka sige, padasan tayo. Sige, Rory G Facebook yaw. Sige, padasan tayo. Apan ka G Meta, ibagam laang, make a sermon for me about faith. Kuna na ya, ibaga namin nga ibagam. Napadas yaon. Isura na maminan, manipod introduction, hingga na conclusion. Mag-ingat tayo mga kapatid. Hindi porke may mga nakalagay doon na mga bersikulo, ibig sabihin ay nanggaling sa Espiritu ng Panginoon ang content ng sermon na yon. Amen. Ang sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Si tayo ti agadal. Da tayo iti mangluto. Dagiti isermon tayo, iti sangwanan, dagiti membro tayo. Nga saan nga iti robot ti mga ramid. Let us be careful. That is the effect of the rapidly changing world. Tano daddu maipambar tayo iti panagbalin tayo nga busy. Nga saan tayon nga masango ti agadal ti sasa o ti Apo. Lord, forgive us for the times that we trusted not on you but on the power of technology.
Pero mag-ingat po tayo, mapanlin lang ang ating kaaway. Pero alam nyo, I'm rejoicing in the fact that God cannot lie. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa aklat ng Panginoon, pudno, saan nga palso? Amen! Ang tao, sinungaling! Ngam niya po Diyos, saan nga agulbod? Amen! Anya nga rod ti pagdandanagam kabsat, kat amin meten nga kayat na nga pagulidanan kat pagsurutan tayo na isuratan kumpleto dito'y Biblia. Amen. That is why it's easy to lead when we are guided by the book of life. Tama ang salita ng Panginoon. Pero kung minsan, instead of believing on the truth of God's word, we believe on the lies of the enemy. One time, may isang servant, at servant siya dahil naglilingkod siya sa isang hari. Kunana, master or king, amumba di kinapudno ti sa uti apo kunana, God will protect you at all times. Kayat nga ibagbaga dayto nga slave nga with God all things. Ayan, all things work together. Kaya yung pa nga verse, sige man, i-recite tayo man na. Ready, go. All things work together for those who love God. Ay, kaya't nga ibagbaga dayto nga servant, ta Christian garo di isuna. Ngam di ari, medyo agdudwa, na kaya nga patyan. One time, dayto nga ari, napan naganop. Mo yung naganop siguro na. Naghunt sa forest. Naunag sa nga Ilocano dayjay. Nagbirok iti anya ti maalap ay kadag iti forest yu ditoy. Awanan. Awanan ti maalang ahay-hayo pan. Banyas, nya pay. Baboy ramo, hasya? Okay. Ket habang agan anop, ay, adda ti baboy ramo. Anya ti Ilocano ti baboy ramo? Alingo. Tata lang ang magagdayta nga word. Sige. A wild boar. Nga inatak na jay ari. Nakitab dayta nga baboy ramo day jay kastoy na. Anya na gana Ilocano na nato yan. Tammudo na. Nakitab day jay baboy. Di tammudo jay ari naputod. Galit na galit yung hari. Sabi niya dun sa servant, sinungaling ka. At sinungaling yung sinasabi mong nanggaling sa Bible na all things work together for good. Anya nga ti good na dato'y kurang ti ramay kon. So nga kinaulbod, day ta ibagbagang nga naggapo di Biblia. At dahil sa galit ng hari, pinakulong niya yung slave. After 1 month, imimbag mo, di tamudo di ari, at dahil hobby nga niya talaga ang mag-hunt, nagsubli, ay kat, natiliw dagiti cannibals. Dagiti agsid-sida ti karni ti tao. Kat na lalo manan nga makaungungat, talaga nga kinaulbod, day nga Biblia nga ibagbaga na day nga slave ko. At habang nire-ready siya, tasakbay gayam nga partsunda nga si daan, idaton da pa'y kini kwada, Father God da, di Diyos dagiti cannibals. Kadididigdigusan da nga isagsagana, nakita da nga kurang tiramay na. Kaijay gayam church da, Tribal Gospel Mission of Cannibals. Maiparit gayam, iti agsida, iti kurang-kurang. Arnel, kinitam lang dagiti pato nga pinartem. Maiparit ti agsida, ti adda iti defect na. And because of that,
pinalubusan da isuna. Ay, agay ayat, kunana, agpaiso. All things work together for good. Tano saan nga kinitab iti baboy, jiramay na ay kat, kalderetan ako ma. At agad-agad siyang pumunta sa kanyang slave. Napatunayan ko na, agpaiso, saan nga kinaulbod jay imbagam kanyak. All things work together for good. Ngam si kangay nga slave, saan ka ba nga nag-doubt? Saan ka ba nga nagdudwa? Taimpakulong ka, pinamalo-malo da ka? Ngam ko na slave, ay, never nga nagdudwa ari. Takitaom no saan na nga impakulong, di pa'y intugot na kuma. Gapo, tas syakot kumpleto di pa'y syak kuman itiin sindada. Indeed, all things work together for good. Saan nga kinaulbod ti sao ti Apo? Amen! Praise the Lord. Mabalin nga kung kunam nagaplaya mat nga agtrabaho ako maji Saudi. Ngam apay nga ita na dinaya. Kapilitan na nga agpastura langan kunana. Na akala niya ay second choice niya lang ang pagpapastor. Ngam nungay no natuloy kagayam jay Saudi. Kat pinagbintangan ka ng amo mo, ay di minalo-malo da ka jayan. Maaaring agsadsada ka tibas, kat di da ka sinardengan, agungungat ka jay driver. Tagayam na disgrasyan day nga bus. Everything that happens to our lives is a protection of the Lord over us. Amen! Saan nga kinaulbod? All things work together for good to them who love God. My dear leaders, pastors, church leaders, ang anchor natin ay ang katotohanan ng salita ng Panginoon because it is impossible for God to lie. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangalawa na hindi kaya ni Lord, na kailangang matuwa tayo, paglaki din. Kunana, wala ang jibinasa tayo. It is impossible for God to change. Yung una, imposibleng magsinungaling ang Panginoon. Yung pangalawa, hindi niya kayang baguhin ang isip niya. At hindi niya kayang baguhin kung sino siya. God, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Sabi sa Malakay chapter 3 verse 6, "For I, the Lord, do not change." Ay, diya ka mo no, dadagiti agas asawa kanya yung nagbaliw ka mutin lakay, kunayo nga ta. Adama, dagiti, idi ag-boyfriend kami pailaang kung tratuhin niya ako ay parang prinsesa. Hindi ka asawa da, kunana, manganan mahal. Oh, mayaman. After 5 years ka, nanganakon, mangang kalatan, kunana matan. Awa mo, di mahal na. After 10 years ka, kunahawanan di mahal. After 15 years ka, sumangpo nila kay naka-damasida. Kung ano nang ang kajay, nagagapwa mo. May mga tao nagbabago, hindi ba? Maaaring nung bago kang pastor, you were zealous, you were excited to go to church. Saan ka nagpapaudi? Excited ka. Inano, praise and worship. Sikat, yung muno na nga mabinbintisunan.
Latat na di ka likudanan. Ngano, diyan mo hindi ko naman alam ang nangyayari sa inyo. Nagkukwento lang ako. Kung may pagkakahawig ang mga kwento ko sa mga pangyayari sa buhay nyo, ito po hindi sinasadya. Ngano, dahil in observation ko mo tayo, dumama nga church, siguro. Ngano, praise and worship, dagiti youth gathering, kung na dagiti papastor ko, si Kayla Tadjayan, naglablabasan ni dagitan. Abay, agbalew. Iti agrub-rub-rub nga panagayat tayo ti Apo. Agbaliw ti tao niya. Kaya mo, nga power mo nga kayam ti agbaliw-balew. Pero buti na lang ang Diyos ay hindi tao. Amen! Ay, hanang nga kaya di kayam. Taniya po Diyos, because He's God, He never ever changes. Kung kinaya ng Diyos na hawiin o hatiin ang Red Sea, anya ti saan na nga kaya nga pirjan wenno hatiin na problema mo ngayon. Kung kinaya ng Diyos na paulanin ng mana at ng tukling nga kinkinan dagita nga Israelitas san nakadi nga kaya nga pagtudwan ti adu nga makan tapno saan kan nga mabisinan. No kinaya niya po Diyos nga riniba diti wall around Jericho. Anya nga problema tatati saan nga kaya ni Apo Diyos nga ribaan. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Kuna ni Apo Diyos, I know the plans I have for you. Nakaplanon gayam. Hindi pa nangyayari, pero naplano na niya. Pero alam nyo, may instance ba sa Biblia na binago ng Diyos ang isip niya? Da kayo nga managbasa. Kunanan Adda kano part, idi man nagbasol unay titataon kunanak nagbababawiya. Nga pinarswa dagitoy solpang nga tatao nga imbaga na lang matanga agbababawi you know, it's a rhetoric, it's a figure of speech no daduma kasjay out of anguish, out of nauneg nga sakit tinakam anya no daduma adda naganak awa magkumaa ti agibaga kadagiti ginanang ko na dyan, anak, agbababawi nga inya nakapay. Nga mabalin nga hasaan mo't nga agpaiso, ngam gapula ang di kinapait tirik na tayo kat maibaga tayo dagijayan niya. Ngam sapay tapakawanan na tayo ni Apo no naibaga tayo dijay. Nga ti Ilocano kano ka exaggerated nga pinisit kala kumaidin kung kunada kano anang nangag ko lang mga istorya di radyo. Ngamawan kumamot ati nang ibagbaga kanya tayo tikas dyan. But then God never changed His mind. Pero alam nyo, mai-share ko lang one time, taado ti biyahe mi kini Robert nga at itidog, nababayag nga biyahe. Kat, no, siyempre, ag-istoryaan kami niya. Di ba kwa? Di ba makaunget tayon ka dagijay magnanakaw niya? Di flood control, updated kayo niya. Makaunget tayo niya. Sige. No daduma, ginatawaan nga ri na kung kuna tayo ne. Agdu sa kanto mo lang kadiji impyerno. Kung kuna tayo niya. Wan kuna ya. Sige gin-enjoy da dito'y daga nga nagngingina ti kutsida. Dumtang tumot ti chimpo nga agir-iryag dan to di impyerno. Kung kuna tayo niya. Tata, imikata dito'y pulpito ta ano kwa kasla istoryaan laang.
Aji natawaan nga ri na kung kuna tayo nga. Kuna kini Robert. Nung kasano nga no, ma-born again ni Diskaya. Kuna? Di pa'y mapakawan amin di basol na. Nag-unfair niya. Kuna, matarusan niyo diri na. Di pa'y nag-unfair. Nga nagmaya garod tibiyag na tuyan. Bilyonaryo. Tapos ma-born again. Di mapanjilangit. Kuna! Di natawaan nga rin na. Sige, padasan nyo nga agi-istoryaan nga. Wan. Kunaya! Kasi dama. Sama-samantalang siya. Nagriga biyag dito eh. Tapos si Jilangit, agkapantay kamin tulang. Matiya! Kuna! Matarusan nyo di natawaan nga rin na kanya. Isungay istorya kanya tayo, ta? Careful din tayong mga Christians. Baka nagiging selective din tayo sa mga taong pinagpipreachan natin ng gospel. Minjak angay, evangelize na dyan, lang mat, waiting Lord, ta, ano, ma-born again. Ngam amuyo ngay, saan lagayam nga syaktikas jay. At dadto'y Biblia, yun ang aramid da jay. Sinaw, pagtuan yaw. Ni Jonah, nagsakit jinakam na. Nga saan nga tinungpal ni Apo Diyos, di imbagana, nga dadaulak to, ti intiro nga Nineveh, kunana. Alam nyo yung feeling ni Jonah, yung feeling, ay, iso nga istorya dati ta, adda mo nga papastor nga kasi, tiri nada nga mahama nga si kayo ajay niya. Sige, kunayod ta kaabayo, not me, kunaya. Not guilty. Nga madakas dyan, kunana, balikan natin yung istorya ni Jonah. Kunan ni Apo Diyos, mapan kay jay Ninive, ta ibagam, nga gaputa naman nagdakas da. Lulusawin ko ang buong Nineveh. Merong attitude si Jonah na tawagin nating holier than thou. Na santuanak di kayo, da kayo kat narugit kayo. Kasi tirik na. Kasi yung feeling proud niya na, oy, pinili ako ni Lord para sabihan kayo, nagugunawin ang Panginoon. Kung nagbabawi da, amin da, kat inawat da niya po Diyos nga mangisalakan da, di paisaan nga intulo yan niya po Diyos nga dinadal. Ay gimura niya. Agpaisa, correct this istorya. Gimura ni Jonas. Kunana ka. Grabe ka, Lord. Kunana. Imbabain na, kapo. Kaya no in-announce ko, nga madadal tininibas, pingita di mo yung tuloy. Maalala niyo yung kwento? Mukhang di nyo pa balikan nyo. Gimura, nagpuskol rupa na. Ngam adumag ka, dagiti makigimgimo nga gumura da kiniapo Diyos. Ang kakapal ng mukha natin na tayong mga tao kaya nating gumura sa Panginoon. King of Kings and Lord of Lords, nagtatampo ka. Nga saan maaaring sabi mong saan magka nga ni Apo Diyos ti ginurak. Ngam ko, gumura ka, pahingita, mas pampansinan ni Pastor Bini, sunam, yaw mat-attend. Kunana! Nagkukwento lang ako. Huwag masaktan kung hindi ikaw yon. Pero kung nasaktan ka, meant to be. Because the word of the Lord is a double-edged sword. Ngum adumag kat di kamkamang tayo nga aggugura niya. Balikan natin si Jonah. Gimura, malagip yaw. Inlupisaknan. Tama?
inlupisak na naman nakayat ti agkutin. Yun yung intindi ko sa kwento. Tama ba yung kwento ko, Auntie Beng? Ayaw niyang gumalaw. Ay, aywan pa ni Apo Diyos. Gudyo na niya, kukuam ngay, makana, tumader katan, madek! Ay, ada kakas dyan! Gumura, kuna nila kay na. Nya kukuam ngay ta kwarto, bakit? Rumwar kan, baka mabising kan. Haan! Okay lang ako! Kunana! Inya nga minti problema maya, pagtungtungan ta, awan! Kinutalong aldaw nga, di ka rumrumwaran. Baka mabisin ka. Okay lang ako. Yun yung mahilig tayo sa emotional blackmail. Pero kahit tayong mga Kristiyano, ini-emotional blackmail din natin ang Panginoon. Dagita nga gura-gura. Balikan natin si Jonah. Ayaw niyang gumalaw. And then, pinatubo ni Apo Dios ti maysa nga tabungaw. Paisawan ko na yan, istorya. Ada nagtubo nga tabungaw. Gourd ko na niya. Kat nagmaya, taday nga tabungaw, dadakkel ti bulong na. Iso nga addalinong nan. Idi agbungan di tabungaw, pinatay ni Apo Diyos di tabungaw. Nagrungrungab ni Jonah. Apay nga, Lord nga, pinatay mo di tabungaw. Kakuna ni Apo Diyos. Tabungaw laeng kasinangitam. Ngam dagi jay rinibribo nga taga Niniva, kakaya mon tupay nga matay. Nadagsun magka nga istorya dajay. Gaano ba talaga tayo mapagmahal sa mga kaluluwa ng mga tao around us? Agiin nunada nga tumpwaken di impyerno, nga mas iyali ka kampay di tabungaw, ngam di kararwana. Ngam kunamat ni Apo Dios saan na nga binaliwan, tanusublyanan tayo nga basa, isirmon nyo man no Domingo dato'y Jonah, nagmaya niya. Ngam kunana mo di original ket ti ibagam kanyada no saan da nga agbalbaliw ken agbabawi dadaeleg. Ngam no agbabawi da may salakan da. Palakpakan tayo ti Apo. Taapay, contest aya, na isalakan ka kadiga puta saan ka nga managbasol. Kat managbasol tayo mat amin. Sangki din. Hindi naman tayo better than the tauray no 10 pesos lang di sa amo nga binayadan. Pareho lang yon sa 35 billion. Because it's not how big but how small. But the salvation of the Lord is a promise to all of us. Palakpakan natin ang Panginoon. God doesn't change His mind. Baglaki din niya po Diyos, ta saan na nga kaya nga baliw-baliwan ti panunot na. Tati tao pa baliw-baliw, idi Lunes mayapay mo, di Martes madinan. Idi aduk kwarta na nagragsak, di na ibuso nagmurmuryutan. But God's nature is consistent. Thank you, God, that you never change. Kung pupunta ka sa iyong nakalipas, aduti may listam nga kinaimbag ngay naramid niya po Diyos kan ka. Sangki din.
kaya niya yung gawin hanggang ngayon at mas kaya niya hanggang bukas. Yun yung dahilan bakit lagi tayong excited sa kung anong mangyayari sa atin bukas. Amen? Because if God is good in our past, He continues to be good in our present and in our future. So kung yung una, it is impossible for God to lie. Therefore, we anchor in His truth. Yung pangalawa, it's impossible for God to change. So we anchor on His promise. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako. Hindi kami magdadalawang isip. Hindi kami mag-aalinlangan because your promises are real. Binibigyan ko kayo ng 5 seconds para pag-isipan na alin sa mga promise ng Panginoon ang gusto mong i-claim ngayon sa buhay mo. No doubt, He will fulfill that promise. Amen? And ang pangatlo, kung yung una, impossible for God to lie. Pangalawa, impossible for God to change. Yung pangatlo, teka lang, Sister Leia. Kunayo kanya. Mamati amat ti sa utiapo, babasak mat. I claim His promise. Nga mapay ta saan nga matungtungpal? Tada may kaalo, kunana di may kaalo. It is impossible for God to fulfill His promise without faith. Awam mga minti faith mo Isu nga uray no kayat nga ramidan niya po Diyoskin ka, di ka mo mamate. Kastay may isa nga istorya nga raod. Ada kanoy jay, parte ti Scandinavia, di Europe. Nga manon, nga bulan, nga saan nga nagtudtudo. Kat nagkararag dami, hindi may isang iglesia. And they pray that it will rain. But that day, may salang nga ubing tinagawit ti payong na. Kano agpaiso nga mamati ka nga agtudo, si sagana ka agarod. Mamati kayo ba nga agtudo ti bindisyon tata? Kaya na nga rodyawi mo nga timba. Kaya na nga ipagsakdom. Kas kumadatay, istorya man na nga, ulit-ulit. Istoryaan tayo lata. Ada ka no ti may isang alakay nga napan nagbaniet. Ti ikan. Kaya di nakaala iti munamon. Lakay kaya na. Inkabila di basket na. Di nakaala iti maya-maya. Na nakayat, insubli na di danom. Madamdaman man na nakaalat ti gurgurami. Kaya na. Di ko nakaalat ti talakitok. Namadina, insubli na di danom. Mga namiilo nga kasjay. Di sumaruno nakaalat ti, gurgurami. Piti batet. Bunog. Umuyagi nga ikan. Gidadakkel maya-maya, lapu-lapu. Basta amin nga dadakkel nga ikan, dinubli na ganna niya. Maya-maya, pay. Lapu-lapu, piti fish nga dinuble. Dinuble, asa-asa, sap-sap, kasjay. Ay, nga fish ti mamilo tinaga na. 555, kano Nalaing ka mo, valedictorian. O tata, di adamang buy-buya kanya na nga barito. Inasiigan na, abong, apay tano dadakkel ka madim kayat, ngam no babatit kay kaya mo. Kuna na jila kay, anak ko, basi gamin di paryok me. Ay God, inkariti apo garudan, nga adu dagiti bindisyon nga itod na ngam nagbati dadi pamaten. But you know what? Kung yung una na anchor ng isang leader is truth, because God doesn't lie,
Yung pangalawa, we anchor on God's promise because He doesn't change His mind. The third is, we anchor on faith. May pananampalataya ba talaga tayo? Sabi ng Panginoon, it is impossible for God to fulfill His promise in us without faith. Hebrews 11:6, if you have faith in Him that He does not lie, bakit may mga taong sinasabi nga nilang Kristiyano sila, ngam kaya damat ti agulbod? If we have faith, we do not need to lie. We do not need to be deceptive if you have faith. Kung may pananampalataya ka sa kanyang plano, bakit ka nagtitiwala sa sarili mong plano? Bakit ka nagtitiwala sa plano ng iba? Kung naniniwala ka dahil may faith ka sa Panginoon, bakit nadidelay ang ating mga action? Nya ding Ilocano, agsarimadeng. Kula na ya. Agalla-alla. Ano pa yun? Ngata. Ganyan kasi ya. Ngata. Baliktadam ka no di ngata. Tanga. Kuna tayo ng kagamin Bakahaan. Kuna tayo And you know what? We can never please God if we do not have faith. Kuin karina nga rudan. Anya pa ilati pa nagduduam. Yung kinukwento ni Brian na venture namin ngayon ni Robert, it took a lot of faith. Dati po kaming empleyado. Si Robert po ay empleyado ng Saudi Arabia, Ministry of Foreign Affairs. Nagmayat di trabaho na. Dati po akong professor, nagmaya mo, di binulan nga, damaw-awat na niya. But then, nag-resign mo't isuna. And we got into this. Sami nga muno, adag-invite, winawan. Ta saan kami mat nga agad advertise? Saan mi nga aramid, dayjay, mapan kami makitungtong kini director nga, alaan na man ta, naglaingak ko na garawd. So, it's word of mouth. At danto agaten ti seminar ko, istoryaan nanto mat DJ, gayem na, ngagtartrabaho, kasjaya na. It's word of mouth. And it's a risk. Faith is risk. Amen. Nagmula ka, apay amom nagtubo, wino saan? Namimula ma, alang mga, sayang, kunam nga rawd. Kaimula ma, tapno agtubo. It was a lot of risk. That is why, sa usapin ng faith, talagang hamupay nga makita. Because that is the meaning of faith. Faith is the substance of things that you do not see yet. And because of that, adamay isa nga estudyante idi ti doctorate, ijay University of the Cordilleras, BCFED, njaka mo no, dati nag-graduate ti anak na dijay. Kita da estudyante, na istoryak dato yun di last year, ngum ulitek atap no malagip yu anya. Daytoy nga lalaki ay anak ti pastor. Ngam, saanen nga mamati kini Apo Dios. Nasugat jay puso na. Takuna na, nauyong day amang ko nga pastor. Sang kami nga mga no awan ti bersikulo. Ay, trinato niya yung bahay nila na parang Bible school. Katang kumit nga ibagbaga nga rong ngam ti panagkita na nauyong. Launa ini amana. Takuna nakat kino ti amok kini Apo Dios managayat. Apay nga ini amang ko kasama nga managayat. Panguran na kami. Baut-bautan na kami. Pabainan na kami. Ure jo nagtikapilya. Kunana. Pilit-pilitan na kami nga agkanta. Lalo no da bisita. Agkanta ka! So, pwede ito da nga 500, balon mo bigat.
Nagkukwento lang ako, baka may matamaan. At akas dyan, pilitan da, gadyo, ububeng nga, kwa. Aramidon dyan, anda nga kaya nga, aramidon. At alam mo ngayon, Ma'am Lea, hindi na ako naniniwala na may Diyos. At dahil sa sobrang talino ng taong yan, nagsirib Professor GPMA. At Fulbright scholar siya ngayon. May naging scholar nga apan di Amerika, nasirib nga talaga. But at that time, talagang nariknakon nga kayat na ti makidibati kanya. Diyan naniniwalang may Diyos. Alam mo, Ma'am Lea, kayong mga religious, you live by faith. Alam ko yan. Ang bukata nga bersikulo, faith is hoping in something you have not seen yet. Apay nga mamati ka ngayon, mo pa'y nakita, kunana. Siya, mamati aklaang no nakita kon. Mamati aklaang no napatunayan ko na. Dahil ako, kailangan munang may proof. Ata bagbagayo nga faith. Anyo pa'y garod nga nakikita. Pa'y garod dapat patsin nyo nga. Ikaw mo tibi din sayo. Kunana. Katamo ko na nga kaya na ti debate. Amoyo kakabsat. Ti agpaiso nga nasirib. Saan nga makidibdibate? Kanalaingak ti debate tadayta ti expertise ko. Professor po ako ng argumentation and debate. Nga mapay at danay salakanan nga kinidabati yaw. Lalo nga masaktan. Tati debate, patunayan mong mas magaling ka kesa sa kanya. Amat ti bersikulo nga kuna na nga, go and debate. Go and make disciples. Kuna na. Go and although, di ba, be ready in season and out of season to defend your faith. Kunana, na nga ibagang nga, to break others. O, mamayang lecture nyo na ako tanungin tungkol dito, ha? Balikan natin siya. Sabi niya, yon, ay, intatalnak. Yun ang dapat na attitude ng mga Christians. You wait for the Holy Spirit to give you the wisdom on what to say. Minsan, iba yung interpretation, be ready in season and out of season. The interpretation tayo, be ready, adilantado. Yung, tara-tara, sigilatan, sugod ng sugod. Ready ka garod nga kanayon. Wala na. Okay, going back. I prayed silently. Silently, ang kumata nga inlayhans nga, sika nga Espiritu, iti doubt, lumayas ka. Wisdom. Tama ba, ada kami timay sa nga restaurant? Protektaan mo't integridad na. Okay. Naduma, dadagitay papastor nga, pakalaing mout. Bagam ta kaabay mo, not me. Kung naman, ipasika da nga, usaron da pa yung Facebook nga makidibate, ipakita da nga, nalalaing da iti theology, apologetics, kung kunana, ng timal na madamdama, dimawat ti service water, nakabaso nga danom, ininom na, kutkunak kanya na, di ba, sabi mo, naniniwala ka lang kung may pruweba ka, pero ininom mo yung tubig, na saan mo mat nga kinita jay sirok ti microscope, no awan iti bakteryana. Saan mo nga inpa-check ti background na di waiter, no nga da bagbag ti inakot sinado na di inidoro. Okay, wait, segue. Iti lugar nga saang kayo nga nakauyuyong, restaurant kan hotel. Kayo nga, guyong-uyong iji baka, una anak, pastora, kunain to hidi di restaurant. Taan nyo lang mo, baka di indasar da kanya, kot sinaduda di ni duro, inikanda ay, sabi madlaw mo ya. Be careful. Okay, going back. Ininom mo yung tubig, anak, na hindi mo naman muna hinanapan ng ebidensya na tunay siyang malinis.
Mamaya, sasakay ka ng taxi, pero wala ka namang dalang breath analyzer, tapno maamam nga na bartok. Awamuti awit mo nga blood pressure monitor, tapno maamam nga saan nga high blood. Ngam aglugan ka. Alam mo bakit? Faith ang tawag doon. Dahil sa loob ng 30 taon ng buhay mo, may Diyos na nag-ingat sa'yo. Hindi ka na aksidente, hindi ka na poison. Whether you like it or not, faith ang siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. But if we wanna please God, we really need to put our faith in Him. Amen. The Lord says, my sheep know my voice and I know them. Amo miti boses niya po Diyos and you hear Him, that is faith. If you have faith in His plan, do not trust in your own plans. If you have faith in God, do not look at the plans of God for others. And so, my dear brothers and sisters, if you have faith that God will not change, if you have faith that God does not lie, then today is the day na isigurado mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Maaring sinasabi mo, Sister Leah, wala nang doubt tong faith na to. Dahil 20 years ang pasturan, napedapay la pa nagdudwa. But you know what? I believe that every day is a sealing of rechecking that we truly put our faith in our most holy God. Amen? Sabi ng Panginoon, choose you this day whom you will serve. Choose this day whom you will believe. Choose this day kung kaninong pangako ang iyong pinaniniwalaan. Because if God is your leader, then you follow His footsteps. Amen? A truly anchored leader, imula naman, iti pa nagpamati na kiniapo Diyos. Hallelujah. Natutuwa ba tayo na may mga bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon? Na umuumatayon kadagiti ulbod. Na umuumatayon kadagiti agbaliw-baliw, dagiti karkarida. But today, we have assurance that when we put our faith in God, all His promises are true. Amen. Lahat nga na gustong ipagkatiwala ang kanyang buong buhay, pamilya at church, kaduandak man nga tumakder kakabsat. Hallelujah. Hallelujah. Nagimbag ti Apo. Amen. He is so faithful. We put our faith in Him because He is faithful to us. Panginoon, nandito po ang mga pastors, leaders ng Tribal Gospel Mission. They heeded the call. Kaya sila nandito ngayon because they want to renew their commitment to follow you as their leader and for them to lead the people that you have entrusted to them. Help us, Lord, to believe in the truth of your word and to have the assurance that your promises are real. Takpan mo ang mga mata namin, Panginoon. Kung ang kaaway ay pinapakitaan kami ng mga kasinungalingan. At buksan mo ang mata ng aming pananampalataya para sa iyo lamang nakafocus ang aming mga buhay. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness.
at ipagpatuloy mong mangusap sa bawat isa sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Okay. Pastor Brian, meron ba tayong snacks break? Sige. Oy, ang bilis ng sagot ni Pastor. Alam na alam niya. Okay. So, mag 15 minutes break tayo, and then we will have a lecture. Isisimulan na natin yung leadership seminar natin. Sige po, 15 minutes break. Sige. O, i-20 na natin. Yung kayo, nag-CR, uminom, mga latikapiyo kakabsat. And then we will now start. 20 minutes. 11:15, ituloy tayo nga rod. Iti seminar tayo. Amen.